Ang recipe sa pagtatagumpay. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises, ang aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan, saan ka man pumaroon. Matapos ang 40 taon ng paglalagalag, isang bagong henerasyon ang bumangon at dumating na ang panahong sakupin ang lupang pangako. Namatay na si Moises at nakapili na ang Elohim ng bagong leader para sa gawain ito, si Josue. Bago sumulong sa laban, ang bagong leader at ang bagong henerasyon ay tinawagan upang magtiwala ng lubos sa Elohim. Bilang kasalukuyang henerasyon, tayo ay nakatayo sa hangganan ng makalangit ng Kanaan. Ang banal na panawagan ay tumutunog ng malakas. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Panimula, si Moises at Josue, balangkas ng aklat. Misyon ni Josue, manahin ang mga pangako, lakas at tapang, ang tagumpay ng misyon. Panimula, si Moises at Josue. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na nalingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi. Sa unang kabanata ng Josue, nabanggit si Moises ng 11 beses at paulit-ulit na nakikita ang kanyang pangalan sa buong aklat. Marami ang pagkakatulad ng dalawang leader. Nagpakita sa kanila ang Elohim. Sinabihan silang tanggalin ang kanilang mga sapatos. Nangako ang Elohim na samahan sila. Nagdiwang sila ng paglampas. Tumawid sila sa tubig sa tuyong lupa. Sa pamamagitan ng isa ay dumating ang mana at sa isa naman ay nahinto ito. Nagpadala sila ng mga tiktik sa lupain. Bagamat nakasulat sa unang kabanata ng Josue ang paglilipat sa pagitan ng dalawang leader ng Israel, wala sa kanila ang tunay na bida ng aklat. Ang pinakamahalagang anyo ay ang Elohim mismo, na ang salita ay nagbukas ng aklat at ang nangingibabaw na tema ng kanyang pangunguna, walang duda kung sino ang tunay na leader ng Israel. Si Josue na ang kinikilalang pinuno ng Israel, bukod tangis siyang nakilala bilang isang mandirigma at ang kanyang mga kaloob at mga katangian ay bukod tanging mahalaga sa yugtong ito ng kasaysayan ng kanyang bayan. Matapang, may matibay na pasya, mapagpunyagi, maliksi, tapat, walang makasariling iniisip sa pangangalaga doon sa tinalaga upang kanyang pangasiwaan, at higit sa lahat ay pinasisikla ng isang buhay na pananampalataya sa Elohim. Iyon ang pagkatao ng lalaking pinili ng Elohim upang pangunahan ang mga hukbo ng Israel sa kanilang pagpasok sa lupang pangako. Sa panahon ng kanilang paninirahan sa ilang, siya ay gumanap bilang punong ministro kay Moises at sa pamamagitan ng kanyang matahimik at walang pagkukunwaring katatagan, nang ang lahat ay nalulupaypay, katibayan sa paghahawak sa katotohanan sa gitna ng panganib. Siya ay nagbigay ng katibayan ng kanyang pagiging handa upang humalili kay Moises bago pa man siya tawagin sa tungkulin sa pamamagitan ng tinig ng Elohim. Balangkas ng aklat. Si Moises na aking lingkod ay patay na, ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupay na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Pinapahayag ng aklat ng Josue ang katugunan ng mga pangako ng Elohim sa Israel nang ilabas niya sila sa Ehipto. Iyon ay ibigay sa kanila ang Kanaan. Ang pambungad, kabanatang 1 at ang aklat mismo ay nahati sa 4 na bahagi. Tumawid sa Kanaan. Inangkin ang Kanaan. Hinati ang lupain. Paglilingkod sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Misyon ni Josue. Manahin ang mga pangako. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Sa Josue, kabanatang 1, talatang 3, nagsasalita ang Elohim ng pangkasalukuyang hula. Tinutukoy niya ang Kanaan na parang ibinigay na ito sa Israel. Ibig sabihin nito ay binigyan sila ng lubusang kasiguruhan ng Elohim sa matagumpay na pagsakop. Pinaalala niya ang mga hangganan ng aabutin nila sa pagsakop.
ang makitin na lupain sa ilog ng Jordan, silangan, at ang dagat Mediterranean, kanluran, mula sa disyertong timog hanggang sa ilog Euphrates, Hilaga. Gumaling siya kay Josue at siniguro siya na kung malakas at matapang siya, walang sino mang makakatayo laban sa kanya. Ngunit ang pagtatagumpay ay hindi nakasalalay sa sariling pagsisikap ni Josue. Ngunit sa presensya ng Elohim, siniguro niya siya, kaya ng paniniguro niya sa atin, kasamahan ko kayo. Lakas at tapang, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Elohim ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Bago hilingan ng lakas at tapang sa digmaan, hinilingan siya ng Diyos, ng Elohim, ng lakas at tapang upang sundin ang kautusan. Ito rin ang sitwasyon ngayon. Hinihilingan tayo ng Elohim na pagsikapang sundin ang kautusan. Nangailangan ito ng matinding katapangan sa atin. Sa kanyang bahagi, pinapangako niyang sasamahan ka saan ka man pumunta. Tutulungan tayo sa mga labang kinakaharap natin. Hindi labanan sa pisikal, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kandilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Upang magawa ito, binigyan niya tayo ng nararapat na mga sandata. Ang susi sa pagtatagumpay ay ang pagtitiwala ng lubos sa Elohim. At para magawa ito, dapat tayong magipag-ugnay sa Kanya araw-araw. Ang tagumpay ng misyon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang tagumpay sa banal na pananaw ay hindi tumutugma sa pananaw ng tao. Ang mabilis na tagumpay sa mundong ito ay makukuha sa paglabag sa batas ng tao at ng Elohim, ngunit hindi ang tunay at walang hanggang tagumpay. Magtatagumpay tayo kung susundin natin ang mga prinsipyo at katangiang pinahayag sa kautusan ng Elohim, ngunit hindi ba ito kaligtasan sa pamagitan ng gawa? Hindi naman ang pananampalataya at kautusan ay hindi magkahiwalay. Sa halip ay kukumpleto sa isa't isa. Kung pinag-uusapan natin ang kautusan, pinag-uusapan natin ang paraan kung paano tayo mamuhay, hindi kung paano tayo mamaligtas. Ang ating relasyon sa Elohim ay makikita sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Ang Kristiyano ay laging may malakas na katulong sa Panginoon. Maaaring din natin malaman ang paraan ng pagtulong ng Panginoon, datapwat ito ang alam natin, kailanman ay di niya bibiguin ang nagtitiwala sa Kanya. Kung malalaman lamang ng Kristiyano kung ilang ulit na binigo ng Panginoon ang pakana ng kaaway upang hindi siya madapa sa landas, ay hindi sila malulugmok na nagrereklamo. Ang pananampalataya nila ay magiging matibay sa Elohim at walang pagsubok na maaaring magpakilos sa kanila. Kikilalanin nila siya bilang kanilang karunungan at kagalingan, at kanya namang isasagawa ang hinahangad niya para sa kanila.